Welcome sa Tinagalog Novela. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kilig, at matinding eksena. Mga istoryang hango sa imahinasyon, para sa inyong aliw at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-click ang bell para di ka mahuli sa mga bagong kabanata. Sa sandaling iyon, thud. Isang nakakatakot na tunog ng banggaan ang umalangaw na parang kulog. Gaano man kalakas ang suntok ni Tyrannosaurus, hindi nito napigilan ang suntok ni Yang Luo. Matapos mabasag ang kaliwang braso ni Tyrannosaurus dahil sa suntok ni Yang Luo, dumiretso pa ito sa kanyang dibdib. Paf! Lumipad ang katawan ni Tyrannosaurus. Bumulusok ang kanyang dibdib at sumirit ang isang malaking talsik ng dugo mula sa kanyang bibig. Lumipad siya ng mahigit 20 metro palayo. Pagbagsak niya, patay na agad si Tyrannosaurus. Tyrannosaurus. Mula sa malayo, galit na sumigaw sina Destroyer at Venomous Snake habang patuloy na inaatake si Yang Luo. Sa puntong ito, umuga ang katawan ni Yang Luo. Boom! Ang harang ng tunay na chi sa paligid niya ay biglang naging marahas na alon ng hangin at tinilapon sina Destroyer at Venomous Snake palayo. Pero hindi tumigil si Yang Luo, agad niyang hinabol ang dalawa. Sa isang iglap, naabutan niya si Venomous Snake. Pinilipat ni Venomous Snake ang kanyang baywang at tiyan, at mabilis na inundayan si Yang Luo ng matalim na kutsilyo. Pero inabot lang ni Yang Luo ang kanyang kamay, tinabig ang kutsilyo, at sa kanya hinawakan ang leeg ng kalaban. Akala mo ikaw ang manghuhuli, pero ngayon, sino ang tunay na biktima? Malamig ang boses ni Yang Luo. Bigla niyang piniga ang kanyang kanang kamay at naputol ang leeg ni Venomous Snake. Pagkatapos, itinapon niya ito sa tabi at humarap kay Destroyer. Nabigla si Destroyer. Bigla niyang pinatigas ang buong katawan, maging ang kanyang mukha ay naging metal, tanging mata, ilong at bibig ang nakikita. Sa sandaling iyon, mukha na siyang tunay na Iron Man, nakakagulat ang itsura. Batang ito, metal na ang buong katawan ko. Huwag mong asahang mapapatay mo ako. Galit na sumugod si Destroyer. Kahit metal ka pa, kaya kitang patayin. Sumigaw si Yang Luo at sinuntok ito. Bago pa man makalapit si Destroyer, tumama na ang suntok sa kanyang dibdib, agad itong lumubog at lumipad siya palayo, bumangga sa isang helicopter sa malayo. Buwisit! Buwisit! Galit na bumangon si Destroyer mula sa guho at muling sumugod. Nakita iyon ni Yang Luo at muling ibinigay ang kanyang pangalawang suntok. Thud! Muling lumipad si Destroyer at muling bumagsak ng malakas. Makikipagsabayan ako sayo. Sumigaw si Destroyer habang dumadaloy ang dugo sa kanyang bibig. Muli siyang sumugod. Muling sinalubong siya ni Yang Luo ng ikatlong suntok. Thud! Muling lumipad si Destroyer, ngayong mas malayo pa, mahigit 30 metro, at bumagsak ng malakas sa lupa, nag-iwan ng hukay na hugis tao. Hindi na siya muling nakatayo. Ang metal na katawan niya ay lubusang nabiyak. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sa normal ang kanyang katawan. Puno ito ng mga bitik at dumadaloy ang dugo sa buong katawan, isang trahedya. Lumapit si Yang Luo at tinapakan ang kanyang dibdib. Huwag mo akong patayin, pakiusap. Bumubulwak ang dugo sa bibig ni Destroyer. Mapatla ang mukha niyang nagmamakaawa. Kung alam lang niyang ganito kadelikado ang misyon, hinding-hindi siya sasama kahit pabugbugin siya. Sabihin mo, nasaan ang iba pang mga mamamatay tao? Tanong ni Yang Luo, malamig ang tinig. Hindi ko alam. Mahina siyang sumagot, bukod sa 4 naming grupo, hindi ko alam kung dumating na rin ba ang ibang mga assassin sa Jiang City, mas lalo na kung nasaan sila. Kung wala ka namang alam, ano pa ang silbi mong mabuhay? Kumikislap ang pangangamkam ng dugo sa mga mata ni Yang Luo habang dinurog niya ang mga laman loob ng lalaki sa isang malakas na tapak. Huling iyak ng pagdurusa, at tuluyang namatay si Destroyer. Kahit nakapatay ng 4 na tao ng walang awa, walang bakas ng emosyon sa mukha ni Yang Luo. Ipinaliwanag ni Prajna noon na ang madilim na mundo ay isang lugar kung saan ang malakas ang nangingibabaw sa mahina. Tanging ang malakas ang iginagalang. Dahil pinasok ng 4 na iyon ang mundong iyon at pinaslang ang napakaraming tao, dapat lang nahanda rin silang mapatay.
Pagkatapos, kinuha ni Yang Luo ang kanyang cellphone at kinuhanan ng litrato ang mga bangkay ni Tyrannosaurus, Destroyer, Venomous Snake, at Hunter. Pagkatapos, pinakawalan niya ang tunay na apoy at sinunog silang apat hanggang maging abo, upang mawala ang lahat ng ebidensya. Saka siya sumakay sa motorsiklo at mabilis na umalis, papunta sa Huami Biomedical. Gitling gitling gitling. Sa mga sandaling iyon, sa harap ng Huami Biomedical, naghihintay si Prajna nang may kaba sa pintuan. Hindi kalayuan, may isang modern at pormadong binata ring naghihintay kay Yang Luo habang nagyoyosi. Bad trip siya. Sandali lang siyang bumili ng sigarilyo, pero nakaagaw ng motor niya ang isang lalaki. Pinaka nakakainis pa, nangako pa yung lalaki na babalik at maghihintay sa lugar na ito. Hindi niya alam kung niloloko lang ba siya nito. Makalipas ang halos kalahating oras, may motor na papalapit mula sa malayo. Brother Yang. Masayang kumaway si Prajna. Bro, sa wakas bumalik ka. Sigaw ng binata at mabilis na lumapit. Bumaba si Yang Luo, ibinalik ang motorsiklo, at saka nag-abot ng tseke. Salamat sa pagpapahiram ng motor. Heto, 10,000 piso bilang pambayad sa gasolina. Tiningnan ng binata ang tseke at napangiti ng malaki. Salamat, boss. Kung kailangan mo ulit ng motor, tawagin mo lang ako. Saka siya umalis sakay ng kanyang motorsiklo. Pagkaalis ng binata, agad na nagtanong si Prajna. Brother Yang, kumusta? Nahuli mo ba ang sniper? Ngumiti si Yang Luo. Siyempre. At bukod sa sniper, may 3 pang iba. 3 pa. Nagulat si Prajna. Oo. 4 silang lahat. Patay silang lahat ngayon. Inilabas ni Yang Luo ang cellphone at ipinakita ang mga litrato. Napanganga si Prajna. Tyrannosaurus, Destroyer, Venomous Snake, Hunter. Sila yun. Nakita niya ang malagim na hitsura ng 4 sa mga larawan at napilitan siyang maniwala, pinatay nga talaga sila ni Yang Luo. Lahat ng kanyang mga alalahanin ay naging walang saysay. Muling kinuha ni Yang Luo ang cellphone. I-post mo ang mga larawan ng 4 sa dark web. Sayang, kung sabay-sabay umatake yung natitirang 11, kaya ko sanang tapusin silang lahat. Ipinadala ni Yang Luo kay Prajna ang mga larawan. Brother Yang, sigurado ka bang ipopost natin? Tanong ni Prajna. Siyempre, kung hindi ko ipopost, paano tataas ang antas ko? Sagot niya. Pero kapag na-ipost ito, iisipin ng buong mundo ng mga assassin na hinihamon mo sila ulit. Kapag mas malalakas pa ang ipinadala nila, baka mapahamak ka. Babala ni Prajna. Alam niyang kapag na-upload ito, muling magkakaroon ng kaguluhan sa madilim na mundo. Huwag kang mag-alala, Prajna. Walang problema. Iwi na siwas ni Yang Luo ang kamay. Kahit sino pa ang ipadala nila, iisa lang ang kahihinatnan nila, kamatayan. Tagasalin, Atlas Studios, Editor, Atlas Studios. Kung ganun, sige. Napabuntong hininga rin si Prajna. Wala siyang nagawa kundi sundin ang utos ni Yang Luo at i-upload ang 4 na litrato sa dark web. Sabi ni Yang Luo, bantayan mo ang dark web mamaya. Sabihin mo agad sa akin kung may bagong impormasyon. Sige. Tumango si Prajna. Sabi ni Yang Luo na may halong pagkainis, ang problema ay hindi ko alam kung nasaan ang natitirang na mga mamamatay tao. Kung isa-isa silang lalabas, sobrang abala niyan. Umaasa ako na kapag nakita nila ang 4 na litratong ito, mag-aalerto sila at sabay-sabay na silang pupunta para patayin ako. Pagkarinig nito, napahinto ang tibok ng puso ni Prajna at napangiwi ang gilid ng kanyang labi. Hindi pa siya nakakita ng taong gustong-gusto pang siya ang hanapin ng mga mamamatay tao. Dahil sa pagsunod kay Yang Luo, may mga pagkakataong pakiramdam niya ay hindi na kaya ng kanyang maliit na puso ang kaba. Gitling gitling gitling. Habang papasok na sana sina Yang Luo at Prajna sa kumpanya. Mas mahigit, Ginoong Yang. Isang kaaya-ayang tinig ang narinig. Paglingon ni Yang Luo, nakita niya ang isang magandang figure na bumababa mula sa taxi, si Alinda. Simple at casual pa rin ang suot ni Alinda, isang puting chiffon na blusa, pares ng light blue skinny jeans, at sneakers. Kahit simple ang kasuotan, hindi nito natatago ang kanyang alindog. Ang makinis at maputing balat, napunong mga tampok ng mukha,
at amber na kulot na buhok ay talaga namang kaakit-akit. Maraming empleyado ang napapatingin habang siya'y dumadaan. Masiglang bumati si Alinda sa lahat. Pagharap kay Yang Luo, binati rin niya si Prajna. Pagkatapos, ngumiti siya kay Yang Luo. Mas mahigit, Ginoong Yang, may oras ka ba para dalhin ako sa matandang doktor na Chino na sinabi mo? Sagot ni Yang Luo, syempre, may oras ako. Ihatid na kita ngayon, dagdag niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Prajna, Prajna, mauna ka na. Ah, sige, sagot ni Prajna bago bumalik sa kumpanya. Samantala, sinamahan ni Yang Luo si Alinda sa underground parking at minaneho ang Rolls-Royce Cullinan papunta sa Ancient Life Hall. Gitling-gitling-gitling. Habang nasa daan, si Alinda ang unang nagsalita. Mas mahigit, talagang namangha ako kahapon. Hindi ko akalaing kaya ng Chinese medicine na magsagawa ng operasyon. At para magtagumpay pa sa ganoong kahirap na operasyon, hindi ko talaga maintindihan kung paano iyon nagawa. Sabi ni Yang Luo, sa totoo lang, ang unang mga operasyon ay nagmula sa Chinese medicine. Pero habang lumilipas ang panahon, maraming kaalaman ang nawala kaya unti-unting hamina ang tradisyonal na medisina. Dagdag pa, maraming half-baked na doktor ng Chinese medicine ang nanloloko sa labas. Kaya hindi na naniniwala ang mga tao at iniisip nilang wala itong silbi. Sayang naman, napailing si Alinda bago siya ng asar. Mas mahigit, kaya ba, Ginoong Yang, balak mong ako ang responsibilidad ng pagpapalaganap ng Chinese medicine? Umiling si Yang Luo. Mas mahigit, hindi realistiko na ako lang ang magpapalaganap nito. Kailangang sama-samang kumilos ang lahat ng Chinese medicine practitioners. Ang magagawa ko lang ay gawin ang aking makakaya upang ipalaganap ito at paniwalain ang mundo sa kapangyarihan ng Chinese medicine. Tumango si Alinda at nagtanong. Mas mahigit, kung magsisimula akong mag-aral ng Chinese medicine ngayon, magiging mahusay din ba akong doktor tulad mo? Sagot ni Yang Luo. Mas mahigit, Miss Alinda, maraming pagkakapareho ang Western at Chinese medicine. Kung talagang mag-aaral ka, sigurado akong magiging mahusay kang doktor. Pero, baka mahirap pantayan ang antas ko. Bakit? Tanong ni Alinda na nagtataka. Sumeryoso si Yang Luo. Mas mahigit, ang pag-aaral ng Chinese medicine ay hindi lang tungkol sa sipag. Kailangan din ng talento at malalim na pag-unawa. Medyo nalungkot ang mukha ni Alinda. Mas mahigit, ibig mo bang sabihin, kulang ako sa talento? Ah, hindi naman ganon, natatawang sagot ni Yang Luo. Mas mahigit, basta kapag mas lumalim ka pa sa pag-aaral, maiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Sige, tumango si Alinda na may determinasyon sa kanyang mga mata. Mas mahigit, pero mag-aaral ako ng mabuti. Good luck, ngiti ni Yang Luo. Gitling-gitling-gitling. Biglang naalala ni Alinda. Mas mahigit, oo nga pala, Ginoong Yang, malapit na raw ang 9th medical competition dito sa bansa ninyo. Sasali ka ba? Tumango si Yang Luo. Mas mahigit, oo, talaga. Namulat ng malaki ang mga mata ni Alinda. Mas mahigit, Diyos ko, mukhang magiging kapana-panabik ang kompetisyon ngayon. Ngumiti si Yang Luo. Mas mahigit, excited akong makipagsabayan sa mga kilalang doktor mula sa iba't ibang panig ng mundo. Napatingin si Alinda sa kanyang side profile. Iniisip kung gaano kaya siya kagilas pagdating ng araw ng kompetisyon. Gitling-gitling-gitling. Jiang City, Villa Bulang, 17, tabi ng ilog. May 7 banyagang lalaki at babae na nakaupo sa loob ng sala. Bawat isa ay may hawak na baso ng pulang alak at masayang nag-uusap. Mas mahigit, ngayong sabay-sabay tayong umaatake, siguradong patay na ang batang Chino na si Yang Luo. Ang lalaking puti na may maikling pulang buhok ay naglaro ng dugong pulang daga habang nakangisi. Ito si Bloodblade, rango #73 sa mundo ng mga mamamatay tao. Mas mahigit, ang batang ito, ang lakas ng loob na hamanin ang ating mundo. Talagang gusto niyang mamatay. Dagdag ng babaeng puti na may gintong kulot na buhok at nakasuot ng itim na leather jacket. Ito si Black Widow, rango #63. Mas mahigit, Bloodblade, Black Widow,
Kung kaya niyang hamunin tayo, malamang may lakas din siya. Mas mabuti nang mag-ingat, sabi ng lalaking puti na may kulot na kayumangging buhok at magaspang na mukha habang humihit-hit ng tabako. Ito si Old K, Rango #50. Mas mahigit, Old K, natatakot ka ba sa batang Chino? Hindi yan ang kilala naming ikaw. Sabi ni Black Widow matapos uminom ng alak. Mas mahigit, may kasabihan sa China, mas mabuti nang maging handa kaysa magsisi, sagot ni Old K habang nagkibit balikat. Kung hindi natin mapapatay ang batang iyon kahit marami tayo, mawawala ang dangal natin sa mundo ng mga mamamatay tao. Mas mahigit, huwag kang mag-alala, Old K, sabi ng babaeng nakaitim na robe habang iniikot ang baso ng alak. Kahit malakas pa siya, hindi niya tayo kayang sabay-sabayin. Ito ang Psychic Witch, Rango #62. Sa sandaling iyon, narinig nila ang mga yabag sa labas. Paglingon ng 7, nakita nilang may 3 pumasok, 2 lalaki at 1 babae. Sila ang Rango #61, #70, at #71, si Big Beard, Pyroman, at Gale Girl. Mas mahigit, Big Beard, kamusta ang investigasyon? Tanong ni Old K agad. Uminom ng 1 baso ng alak si Big Beard bago sumagot. Mas mahigit, nalaman ko na ang tungkol sa batang iyon. Pero, may nakuha rin kaming isang mahalagang impormasyon. Mas mahigit, anong balita? Tanong ni Black Widow agad. Nakatutok din ang tingin ng lahat kay Big Beard. Sinabi ni Big Beard, hindi pa katagalan, sina Tyrannosaurus, Destroyer, Hunter, at Venomous Snake ay umatake na sa batang yun. Ganun ba? Matalim na pinaikit ni Old K ang kanyang mga mata at nagtanong, kumusta ang sitwasyon ngayon? Nagtagumpay ba sina Tyrannosaurus at ang iba? Hindi kami sigurado. Umiling si Big Beard at sinabi, gusto sana naming sundan para tingnan, pero nawala kami sa kanila. Tinanong ng Psychic Witch, gaano nakatagal mula nang umatake sina Tyrannosaurus at ang iba? 2 oras na ang nakalipas. Pagkasabi noon, kumuha ng sigarilyo si Pyroman at pinaliyab ang kanyang daliri gamit ang apoy upang sindihan ito. Sabi ng Psychic Witch, 2 oras na ang nakalipas. Dapat may resulta na niyan. Lahat kayo, buksan ang dark web at tingnan kung may pinakabagong balita roon. Tumango ang lahat at kinuha ang kani-kanilang espesyal na cellphone. Pumasok sila sa dark web at hinanap ang post na may bounty kay Yang Luo. Nang makita nila ang 4 na larawan sa post, tahimik na tahimik ang buong bulwagan. Nakatitig silang lahat sa screen ng cellphone na nakangang at paon ng hindi makapaniwalang mga mata. Matagal na katahimikan ang namayani bago muling nagkatinginan ang lahat. Biglang naging maingay ang buong bulwagan. Mas mahigit, paano nangyari ito? Napatay si Tyrannosaurus at ang 3 pa. Diyos ko, hindi ito totoo. Nanaginip ba tayo? Malalakas sina Tyrannosaurus. 4 silang nagsanib puwersa, pero hindi nila napatay ang batang yun, sila pa ang napatay. Hindi basta-basta ang batang yun. Nagulat ang lahat, at bakas sa kanilang mga mata ang pagkabigla. Tinanong ni Black Widow si Old K, ano ang susunod nating gagawin? Nakunat ang noo ni Old K at nanatiling tahimik. Sabi ng White-Headed Eagle, na ika-69 sa rango, ang lakas ng batang yun ay lampas sa ating inaasahan. Sa palagay ko, huwag na nating galitin pa siya. Kinutya siya ni Big Beard, White-Headed Eagle, ganyan ka na lang. Baka may lakas nga ang batang yun, pero kung 10 tayo ang magsasanib, hindi ba natin siya kayang patayin? Sumagot ang White-Headed Eagle, kapag pumalpak tayo, buhay natin ang kapalit. Sa totoo lang, bukod sa White-Headed Eagle, may ilan pang mga mamamatay tao roon na pareho ng iniisip niya. Sa loob lang ng 2 oras, pinatay ni Yang Luo ang 4 na mamamatay tao. Ipinapakita nitong hindi ordinaryo ang kanyang lakas. Kung gusto mong umatras, lumayas ka. Sigaw ni Big Beard. Kahit wala ka, kaya pa rin naming patayin ang batang yun. Duwag ka, hindi ka karapat-dapat maging mamamatay tao. Ikaw, galit na tumitig ang White-Headed Eagle kay Big Beard. Tumigil kayo, sigaw ni Old K.
Tahimik na muling naupo ang dalawa. Seryosong sinabi ni Old K, nakapagyabang na tayo na tiyak nating mapapatay siyang Luo at isasabit ang kanyang ulo sa dark web. Bukod pa riyan, hindi lang ang mundo ng mga mamamatay tao, kundi ang buong dark world ay nakamasid sa atin. Kung uurong tayo ngayon, mawawala ang dangal natin at pagtatawanan tayo ng buong mundo ng mga mamamatay tao at ng dark world. Kaya, kailangan natin siyang patayin para mailigtas ang ating dangal at karangalan. Pagkatapos ay nagsalita siyang muli, syempre, kung may gustong umatras, hindi ko kayo pipigilan. Bahala kayo. Nagtinginan ang lahat. Walang nagsalita. Tumingin si Big Beard sa kanila at sinabi, huwag kayong matakot sa batang yun. Kapag nagsama-sama tayo, gaano man siya kalakas, mamamatay rin siya. Sabi ni Black Widow, kung makakasama natin si Hell Envoy, mas mataas ang tsansa natin. Kumunot ang noo ni Old K, hindi sasama si Hell Envoy sa atin. Pero kahit wala siya, kaya pa rin nating patayin ang batang yun. Tumawa si Big Beard, tama. Lahat tayo ay mga top assassin sa rango. Kung hindi natin kayang patayin ang isang batang Chino, paano pa tayo mabubuhay sa mundong ito? Tumango si Old K, sige, sapat na ang usapan. Simulan na nating planuhin ang pagpaslang. Oo, sabay-sabay na sagot ng lahat. Gitling-gitling-gitling. Sa mga sandaling iyon, minamaneho niyang Luo si Alinda papunta sa pangunahing sangay ng Ancient Life Hall. Pagkaparada ng sasakyan, sabay silang pumasok sa gusali. Divine Dr. Yang, bakit kayo narito? Magandang araw, Divine Dr. Yang. Masayang sinalubong ng mga manggagamot at kawani ng klinika si Yang Luo. Ngumiti siya at nagtanong, narito ba si Elder Huang? Oo, nag-aaral po siya ng acupuncture sa itaas. Tatawagan ko po siya. Agad na tumakbo paitaas ang isa sa mga doktor. Makalipas ang ilang sandali, bumaba si Huang Tian, nakasuot ng kulay abong cotton na kasuotan, at may ngiti sa labi. Master, bakit kayo narito ngayon? May kailangan ba kayo? Ngumiti si Yang Luo, Elder Huang, dinala ko rito ang isang disipulo para sa inyo. Disipulo. Napatigil si Huang Tian at tumingin kay Alinda. Itong babae ba ang tinutukoy mo? Tama, sagot ni Yang Luo. Ito si Miss Alinda, ang Pangulo ng Western Medical Association. Ano? Nagulat si Huang Tian. Siya ang Pangulo ng Western Medical Association. Hindi ba't isang matandang puti ang Pangulo noon? Pinaliwanag ni Alinda, ang dating Pangulo ay guru ko. Matanda na siya ngayon kaya ipinasa niya sa akin ang pamumuno. Ah, ganun pala, sabi ni Huang Tian. Ipinakilala ni Yang Luo, Miss Alinda, ito si Elder Huang Tian, pinuno ng 4 na Divine Doctors ng Jiang City at isang direktor ng Chinese Medical Association. Kung siya ang susundan mo, marami kang matututuhan. Ngumiti si Alinda, malugod po akong makikipagtulungan, Mr. Huang. Pakigabayan ninyo po ako. Nagulat si Huang Tian, Master, napakahusay ng inyong kaalaman sa medisina. Bakit kailangan pa niyang matuto sa akin? Sabi ni Yang Luo, una, bagong solto lang si Miss Alinda sa Chinese medicine. Hindi niya agad maiintindihan ang mga ituturo ko. Pangalawa, sobrang dami kong ginagawa araw-araw. Kaya ko siya dinala rito upang kayo ang magturo sa kanya. Lumuhod si Alinda at nagsabi, Master, tanggapin ninyo po ang aking paggalang. Ay, hindi ko matatanggap yan. Agad siyang itinayo ni Huang Tian. Ikaw ang Pangulo ng Western Medical Association, isang autoridad sa Western Medicine. Mas mataas pa ang katayuan mo sa akin. Hindi ko kayang maging guru mo. Ngumiti si Alinda, may kasabihan po sa China, sa bawat 3 tao, may isa kang pwedeng matutunan. Maaaring magaling ako sa Western medicine, pero wala akong alam sa Chinese medicine. Kayo ang Divine Doctor ng Jiang City at autoridad sa larangan ninyo, natural lamang na kayo ang maging guru ko. Ngumiti rin si Yang Luo, Elder Huang, huwag na kayong mahiya. Tanggapin ninyo siya, magandang hakbang ito para sa palitan ng kaalaman ng Chinese at Western medicine. Napabuntong hininga si Huang Tian, kung ganyan ang sabi ninyo, paano ko pa tatanggihan?
Sige, tatanggapin ko si Miss Alinda bilang disipulo. Masayang nagpasalamat si Alinda, maraming salamat po, Master. Walang anuman. Hindi mo kailangang magpasalamat. Kumaway si Huang Tayen at sinabi kay Yang Luo. Guro, nakolekta ko na ang karamihan sa mga halamang sinabi mong ipunan dati. Kailangan mo pa ba ang mga ito ngayon? Nagliwanag ang mga mata ni Yang Luo at sinabi. Oo, syempre. Napagpasyahan na niyang magpatuloy sa pagre-refine ng spirit gathering pills. Kahit na wala na siyang personal na pangangailangan nito, marami pa rin siyang mga kaibigang martial artists na maaaring makinabang dito. Magaling, magaling. Ipapakuha ko na agad ang mga halamang iyon. Sunod-sunod na tumanggaw si Huang Tayen at inutusan ang ilang kawani ng medical hall. Pumunta kayo sa itaas at kunin ninyo ang mga kahon ng halamang inihanda ko. Opo. Agad na tumugon ang mga katulong at mabilis na umakyat. Makalipas ang ilang sandali, bumaba ang mga katulong na may dala-dalang tatlong malaking kahon ng mga halamang gamot. Inilapag ng mga katulong ang mga kahon sa harap ni Yang Luo. Sinabi ni Huang Tayen, Guro, pakitingnan kung ito nga ang mga halamang kailangan mo. Binuksan ni Yang Luo ang kahon at sumilip. Napangiti siya ng may kasiyahan. Ito nga ang lahat ng mga halamang kailangan ko. Elder Huang, salamat sa tulong mo. Magkano ang lahat ng ito? Nanlaki ang mata ni Huang Tayen. Guro, minamaliit mo ba ako? Paano ko matatanggap ang pera mo? Saglit na nag-isip si Yang Luo at sinabi. Kung ayaw mong tumanggap ng bayad, gagawan na lang kita ng race eta para sa kalusugan mo. Sundin mo ito, makatutulong ito ng malaki upang maayos ang katawan mo. Masayang ngumiti si Huang Tayen. Ayos yan. Agad siyang nagpakuha ng papel at panulat. Mabilis na nagsulat si Yang Luo ng race eta at iniabot ito kay Huang Tayen. Tinanggap ni Huang Tayen ito na parabang isang kayamanan. Maraming salamat, Guru. Pagkatapos noon, ipinakarga ni Yang Luo sa mga katulong ang mga kahon sa likod ng kotse. Sinabi ni Huang Tayen, Guro, tanghali na. Bakit hindi tayo sabay kumain? Sige. Tumanggaw si Yang Luo. Ngunit sa sandaling iyon, may mga sigawan mula sa labas. Mas mahigit, anong nangyayari? Bakit ganito kalala ang sugat ng binatilyong ito? Bakit hindi siya gumagalaw? Baka may masama nang nangyari. Narinig ni Yang Luo at ng dalawa pa ang sigawan kaya agad silang lumabas. Doon nila nakita ang isang payat na binatang nakasuot ng itim na tangsuit. Maikli ang buhok, at may maamong mukha, nakahandusay sa harap ng pintuan ng medical center. Kahit nakahiga, mahigpit pa rin niyang hinahawakan ang isang tang sword na may mga bakas ng dugo. Damang-dama ni Yang Luo sa isang iglap na ang lalaking ito ay isang martial warrior, at higit pa roon, nasa perfected Grandmaster realm ang kultibasyon nito. Ito ang unang beses niyang makakita ng isang napakabatang tao na umabot na sa antas na iyon. Ngunit nakakapagtaka. Sino ba ang lalaking ito? Bakit siya narito? Sino ang nakasugat sa kanya? Napahinto si Huang Tayen sa gulat, saka sumigaw. Bilasan ninyo, buhatin siya papasok. Agad tumakbo ang mga katulong at dinala ang lalaki sa loob, inilapag sa kama. Mabilis na chinek ni Huang Tayen ang pulso nito at biglang nanlaki ang mga mata. Guro, napakalala ng internal injuries ng binatang ito. Kapag hindi agad naagapan, delikado ang buhay niya. Si Yang Luo naman ay agad ding nagsuri. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, sinabi niya ng mababa. Wasak ang lahat ng laman loob niya, 6 na meridian ang naputol, 4 na tadyang ang bali, at durog ang kanang braso at kaliwang binti. Ganon kalala. Napasinghap si Huang Tayen. Maging si Alinda ay napanganga sa pagkabigla. Tinanong ni Huang Tayen. Guro, kaya mo ba siyang gamutin? Oo. Tumanggaw si Yang Luo. Ipasok ninyo siya sa silid. Ako na ang bahala. Mabilis siyang sinunod ng mga katulong at dinala ang lalaki sa silid gamutan sa likod. Pagkapasok ni Yang Luo, Huang Tayen, at Alinda, isinara nila ang pinto. Sinabi ni Alinda, Ginoong Yang, napakalala ng pinsala niya. Hindi ba kailangang operahan? Hindi na kailangan. Kaya ko siyang gamutin, sagot ni Yang Luo. Kung ibang tao ang nagsabi noon, malamang ay natawa si Alinda.
Pero pagkatapos niyang masaksihan kung paano ginamo ni Yang Luo si Hwanli, buo na ang tiwala niya sa kakayahan nito. Nilapitan ni Yang Luo ang kama at hinubad ang pangitaas ng lalaki. Kinuha niya ang kahon ng silver needles at sinimulang mag-acupuncture. Dahil sobrang lala ng pinsala ng lalaki, agad niyang ginamit ang True Qi at pinairal ang 9 needles of Heavenly Dao. Isa-isang tumusok ang siyam na karayom sa siyam na acupuncture points ng katawan ng lalaki. Kasabay nito, damaloy ang True Qi sa katawan ng lalaki sa pamamagitan ng mga karayom. Pagkatapos noon, ginamit ni Yang Luo ang tendon-changing bone tempering hand upang muling pagdugtungin ang mga buto at naputol na meridian ng lalaki. Lumipas ang mga minuto, mahigit kalahating oras ang ginugol niya. Sa wakas, binawi ni Yang Luo ang kanyang mga kamay. Naibalik na ang mga buto at meridian ng lalaki. Makalipas pa ang isa pang kalahating oras, huminto na ang panginginig ng siyam na karayom. Iwinasiwas ni Yang Luo ang kanyang kamay at mabilis na inalis ang mga karayom. Guro, ayos na ba ang binatang ito? Tanong ni Huang Taen. Wala nang dapat ikabahala. Madyay gising siya sa loob ng ilang minuto, sagot ni Yang Luo. Pagkaraan ng 5 minuto, damilat ang lalaki. Bigla siyang bumangon at tumingin kina Yang Luo ng may pag-iingat. Sino kayo? Malamig niyang tanong. Tugon ni Yang Luo. Dapat kami ang nagtatanong niyan. Sino ka? Ngumiti si Huang Taen. Binata, huwag kang kabahan. Nawalan ka ng malay sa harap ng medical center ko. Ang guro ko ang nagligtas sa'yo. Sino ang guro mo? Tanong ng lalaki. Itinuro siya ni Huang Taen. Ito ang guro ko. Tinutukoy mo ba na ikaw ang gumamot sa akin? Tanong ng lalaki kay Yang Luo. Oo, sagot ni Yang Luo. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong suriin ang katawan mo. Tahimik na umupo ng cross-legged ang lalaki sa kama at pinaikot ang True Qi sa kanyang katawan. Tumayo siya at iniunat ang katawan, at kitang-kita sa mukha niya ang pagkabigla. Alam niyang halos wala na siyang pag-asa sa kalagayan niya kanina. Akala niya ay mamamatay na siya. Pero ngayon, ganap siyang gumaling. Gaano ka-heaven-defying ang kakayahang medikal ng taong ito? Huminga ng malalim ang lalaki. Lumuhad siya sa isang tuhod sa harap ni Yang Luo at mariing nagsabi. Maraming salamat sa pagliligtas ng buhay ko, Ginoo. Ako si Shu Ying. Habang buhay ko itong tatanawing utang na loob. Kapag kailangan mo ng tulong, kahit pa maglakad ako sa dagat ng apoy o bundok ng mga espada, hindi ako magdadalawang isip. Tinulungan siyang tumayo ni Yang Luo at nagtanong. Shu Ying ang pangalan mo? Oo, sagot ng lalaki. Ako si Yang Luo. Kung gayon, tila itinadhana ang pagkikita natin, nakangiting sagot ni Yang Luo. Pero curious ako, sa antas mong perfected Grandmaster Realm, paano ka nasugatan ng ganyan? Sino ang umatake sa'yo? Nanlaki ang mata ni Shu Ying sa pagkabigla. Nasense mo ang cultivation level ko. Siyempre kaya ko. Ngumiti at tumanggo si Yang Luo. Maingat na pinagmasdan ni Shu Ying si Yang Luo. Sinubukan niyang damhin ang antas ng cultivation nito, ngunit hindi niya ito maramdaman. Pwede bang mas mataas pa ang antas ng cultivation ng taong ito kaysa sa kanya? Pero parang hindi rin tama. Ang aura ng taong ito ay parang sa isang ordinaryong tao lamang. Guro, totoo po bang Grandmaster Realm Expert ang nakababatang kapatid na ito? Tanong ni Huang Taen nang may pagtataka. Bagaman hindi siya nagkakultiba ng martial arts, may kaunting kaalaman siya rito. Bihirang-bihira ang makakita ng isang Grandmaster Realm Expert na ganito kabata. Isa nga siyang Grandmaster Realm Expert. Tumanggo si Yang Luo at nagpatuloy, kaya nga curious ako kung sino ang nakasugat sa kanya. Sabi ni Shu Ying, ilang araw na ang nakalipas. Habang naglalakbay ako, iniligtas ko ang mahigit 10 bata mula sa isang grupo ng masasamang tao at dinala ko sila sa lokal na himpilan ng pulis. Pagkatapos noon, hinabol ako ng isang grupo ng mga misteryosong tao. Isa sa kanila ay mas mataas ang cultivation kaysa sa akin. Hindi ko siya nakaya kaya't malubha niya akong nasugatan. Gusto niya akong patayin, pero nakatakas pa rin ako. Tumakas ako hanggang sa hindi ko namalayang nakarating ako sa Jiang City.
Tinitigan ni Yang Luo si Shu Ying sa mga mata at napagtantong hindi ito nagsisinungaling. Si Yang Luo, Alinda, at Huang Tayan ay humanga rin sa ginawa ni Shu Ying. Iniligtas niya ang mahigit 100 bata, ibig sabihin, nakapagsalbo siya ng mahigit 100 pamilya. Ngumiti si Huang Tayan at nagsabi, "Nakababatang kapatid, mahusay. Tumulong ka sa oras ng kagipitan." Ngumiti rin si Yang Luo at nagsabi, "Mukhang hindi ako nagkamaling iligtas ka. Sulit kang iligtas." Hindi nagyabang si Shu Ying sa mga papuri. Kalma niyang sinabi, "Itinuro sa akin ng aking guro na ang pagkultibo ng martial arts ay hindi lamang para palakasin ang katawan at depensahan ang sarili, kundi para rin magkaroon ng pusong makatao at matulungin sa mundo. Kaya nitong mga nakaraang taon, naglalakbay ako. Kapag nakakakita ako ng kawalang katarungan, tumutulong ako." Maganda ang pagkakasabi. Paan ng paghanga ang mga mata ni Huang Tayan. Kinuha ni Shu Ying ang isang bank card at iniabot kay Yang Luo. "Ginoong Yang, may 30 milyong yuan sa card na ito. Sana tanggapin mo ito. Hindi man ito mapapantayan ang utang ko sa iyo sa pagligtas ng buhay, pero ituring mo itong munting pasasalamat. Sa hinaharap, kung kakailanganin mo ng tulong, maaari mo akong tawagan anumang oras. Kahit nasaan ka pa, pupunta ako agad." Pagkasabi nito, ibinigay niya kay Yang Luo ang isang serye ng mga numero ng telepono. Pagkatapos, kinuha niya ang tang sword sa mesa at lumakad palabas ng may kumpiyansa. Sandali, pinahinto ni Yang Luo si Shu Ying. "Ginoong Yang, may iba pa po ba?" tanong ni Shu Ying pagharap niya. Ngumiti si Yang Luo at nagsabi, "Shu Ying, kung wala kang mapupuntahan, sumama ka na lang sa akin. Ituring natin ang isa't isa bilang magkapatid. Ano sa tingin mo?" May kakaibang pakiramdam ng pamilyar si Yang Luo kay Shu Ying sa unang pagkikita pa lang. Kaya gusto talaga niyang mapanatili ito sa kanyang tabi. Napatulala si Shu Ying, halatang nag-aalangan. Sa totoo lang, ganoon din ang pakiramdam niya kay Yang Luo, parang magkaibigan sila agad kahit ngayon lang nagkita. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, sinabi niya, "Ginoong Yang, iniligtas mo ang buhay ko kaya dapat ko itong tanggapin. Pero ako si Shu Ying, ay humahanga sa mga malalakas. Kung gusto mong sumama ako sa iyo, kailangan mo muna akong talunin." "Walang problema." Ngumiti si Yang Luo at tumango. "Kung matatalo kita, susunod ka sa akin mula ngayon. Kung hindi, hindi kita pipilitin. Usapan na." Tumango si Shu Ying. Lumabas sila ng silid at nagtungo sa bakuran. Sumunod agad sina Huang Tayan at Alinda. Pagdating sa bakuran, curious na nagtanong si Alinda, "Guro, maglalaban po ba silang dalawa?" "Tama." Tumango si Huang Tayan. "Oh my God! Makakakita ako ng totoong Chinese Kung Fu." Paan ng tuwa ang mukha ni Alinda. "Guro, marunong din po ba ng martial arts si Ginoong Yang?" Napangiti si Huang Tayan. "Hindi lang mahusay ang medikal na kakayahan ng aking guro, napakahusay din niya sa martial arts. Panoorin mong mabuti. Siguradong magugulat ka." Sa gitna ng bakuran, humarap sa isa't isa sina Yang Luo at Shu Ying. Itinaas ni Yang Luo ang kanyang kamay at nagsabi, "Ikaw ang mauna. Gamitin mo ang pinakamalakas mong lakas para hindi ka magdamdam kung matalo ka." Sabi ni Shu Ying, "Ginoong Yang, bagaman hindi pa ako lubusang gumagaling, hindi ako basta-basta natatalo ng karaniwang tao." Tumawa si Yang Luo, "Subukan natin." "Handa na." Sumugod si Shu Ying. Iniwan niya ang after images sa ere sa bilis ng kanyang galaw. Paglapit pa lang, itinaas ni Shu Ying ang kanang kamay at isang malakas na palm strike ang pinakawalan. Nag-overlap ang mga anino ng palad, malakas at mabagsik. Nakipagsalpukan din ng palad si Yang Luo. Thud! Nagbanggaan ang dalawang palad na parang kulog. Halos mabingi sina Huang Tayan at Alinda sa lakas ng tunog. Akala ni Shu Ying ay kaya niyang talunin si Yang Luo sa isang palitan lang. Ngunit laking gulat niya nang mas malakas pa ang palad ni Yang Luo. Hindi niya ito nakayanan. Nagpaurong siya ng higit 10 metro, pero nakapag-flip sa ere at ligtas na bumaba. Sa isang palitan pa lang, napagtanto ni Shu Ying na napakalakas ng binatang ito.
Ngumiti si Yang Luo, komandat at nagsabing, halika, ituloy natin. Laban. Sigaw ni Shu Ying. Tumalon siya ng higit 10 metro pataas. Oh my God! Iyan ba ang tinatawag na light na skill? Sigaw ni Alinda. Bago pa man matapos ang kanyang sigaw. Bumagsak si Shu Ying mula sa ere at muling umatake ng palm strike, ngayon, hindi na siya nagtipid ng lakas. Pinagsama niya ang Platinum True Chi at Saber Chi sa kanyang palad. Parang 12 ng palad ang sabay-sabay na umatake, sabay may malalakas na sonic booms. Haha, magaling! Sigaw ni Yang Luo, sabay salubong ng palad. Bam! Muli silang nagbanggaan na parang kulog. Umihip ang malakas na hangin at kumalat ang True Chi, tinangay ang alikabok at damo. Kahit mas malakas ngayon ang palo ni Shu Ying, hindi pa rin niya kayang tanggihan ang lakas ni Yang Luo. Muli siyang napaatras. Sumigaw si Yang Luo, Shu Ying, huwag mo na akong hinay-hinayan. Ipakita mo ang tunay mong galing. Oo, sigaw ni Shu Ying. Habang napapalipad, sinipa niya ang pader at biglang bumilis, parang sinag ng liwanag na papunta kay Yang Luo. Sa gitna ng paglipad, iniunat niya ang kamay at naglabas ng True Chi. Whoosh! Lumipad ang Tang Saber mula sa lupa. Patungo sa kamay niya. Hawak ang espada, mabilis siyang sumugod at isang matalim na Platinum Saber Beam ang pinakawalan. Daan-daang anino ng espada ang lumitaw at sabay-sabay na umatake, mabilis, eksakto, at nakamamatay. Hindi mo alam kung alin ang totoo, sabay bumulwak ang matalim na Saber Chi. Please subscribe Tinagalog Novela libre lang yan kaibigan, maraming salamat po. Isang bakas ng pagtataka ang sumilay sa mga mata ni Yang Luo. Ang lalaking ito ay totoong ang isang dalubhasang mananabas, at isang bihasa pa. Ngunit sa harap ng mabagsik na tibak, kalmado at hindi natinag si Yang Luo. Pinakilos niya ang tunay na chi sa kanyang katawan at ibinalot ito sa kanyang kanang kamay. Para bang naging gininto ang palad na parang talim ng espada ang kanyang kamay upang salubungin ang pag-atake. Sa mismong sandaling iyon, klang! Malakas na nagbanggaan ang gininto ang palad tibak ni Yang Luo at ang platinong Tang Saber ni Shu Ying, naglabas ng matinis na tunog na parang pagsabog. Umalon ang True Chi at nagliparan ng mga apoy sa lahat ng direksyon, nakakasilaw sa mga nakamasid. Matapos ang matinding banggaan, napalipad muli si Shu Ying. Nakayanan lamang niyang muling tumayo matapos siyang tanggihan ng mahigit 10 metro. Tumangala siya kay Yang Luo, puno ng matinding pagkabigla ang kanyang mga mata. Lubos ang kanyang kumpiyansa sa kanyang teknik sa tibak. Kahit kalabanan pa niya ang kapwa niya dalubhasa sa parehong antas, kaya niyang mangibabaw. Ngunit hindi niya inasahan na ang lalaking ito sa kanyang harapan ay kayang salagin ang kanyang tibak gamit lamang ang kamay. Hindi ka panipaniwala. Maging si Alinda, na nakamasid mula sa di kalayuan, ay napanganga sa pagkabigla. Pati si Huang Tian, na minsan nang nasaksihan ang lakas ni Yang Luo, ay hindi pa rin makapaniwala. Ngumiti si Yang Luo at sinabi, mas mahigit, Shu Ying, kahanga-hanga na ang iyong teknik sa tibak. Ang bilis, lakas, at katumpakan mo ay halos perpekto. Pero hindi pa ito ang hangganan mo. Marami ka pang pwedeng mapagbuti. Kung sasama ka sa akin, tuturuan kita. Patuloy kitang itutulak na malagpasan ang sarili mong kakayahan. Ngumisi si Shu Ying at sumagot. Mas mahigit, Ginoong Yang, hindi pa ako talo. Hindi ba't masyado pang maaga para sabihin ganun? Mas mahigit, oh. Tumawa si Yang Luo at sinabing, kung ganun, magpatuloy tayo. Hihikayatin kitang kusa kang sumunod sa akin. Mas mahigit, laban. Muling sumigaw si Shu Ying. Sa isang iglap, parang kidlat siyang sumugod kay Yang Luo. Paglapit niya, mabilis siyang humataw ng tibak. Swoosh! Rinig ang pagkaripas ng hangin, halos mabasag ang mga eardrum ni Huang Tian at Alinda sa lakas ng tunog. Ngunit sa mismong sandali ng paghiwa, naglaho ang liwanag ng tibak, para bang nawala ang mismong sandata. Nagulat si Yang Luo. Hindi niya inasahan na ganito kabilis ang atake ni Shu Ying. Pero gaano man kabilis, hindi ito makakalusot sa mga mata ni Yang Luo.
Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at muli itong naging gininto ang tibak palad upang salubungin sa kaliwa. Klang! Malakas ang tunog ng banggaan ng bakal, kahit bingi ay maririnig ito. Umalon ang True Chi, humampas ang malalakas na hangin, at nagsiliparan ang buhangin at bato. Ang unang galaw ni Shu Ying ay pain lamang, isang ilusyon. Ang sumunod na hiwa ang tunay na pamatay na atake. Lalo siyang namangha nang makita niyang nasangganiyang luo ang atakeng iyon. Ang kanyang Shadowless Tyrant Ikal Saber technique ay kilala sa sabayang pain at totoong atake, kaya't halos imposibleng matukoy alin ang alin. Ito ang teknik na ginagamit niya para talunin ang mga katapat niyang eksperto at makatakas kahit sa mas malakas pa sa kanya. Ngunit ngayon, tila walang saysay ang ipinagmamalaki niyang teknik sa harap ng lalaking ito. Napakalakas ng taong ito, hindi ka panipaniwala. Habang tulala si Shu Ying, mabilis na itinama ni Yang Luo ang kanyang kanang palad sa dibdib ni Shu Ying. Nabigla si Shu Ying at sinubukang umiwas, ngunit huli na. Bang! Napalipad siya. Hindi pa doon natapos si Yang Luo. Agad siyang sumugod upang tapusin ang laban. Pagbagsak ni Shu Ying sa lupa, tumahimik ang buong bakuran. Nakita nilang nakatutok na sa leeg ni Shu Ying ang kanang kamay ni Yang Luo. Mas mahigit, Ginoong Yang, sumusuko ako, ani Shu Ying na may buntong hininga. Inalis ni Yang Luo ang kamay at tinanong. Mas mahigit, kung ganon, handa ka bang sumama sa akin? Mas mahigit, handa ako. Tumango si Shu Ying. Alam niyang ang ipinakita ni Yang Luo ay hindi pa niya buong lakas, malayo pa ang agwat nila. Mas mahigit, mabuti. Tumawa si Yang Luo. Simula ngayon, magkapatid na tayo sa dugo. Buhay at kamatayan, sabay nating haharapin. Mas mahigit, oo, Kuya Yang. Buong puso siyang tumango. Kinuha ni Yang Luo ang bank card at ibinalik ito kay Shu Ying. Mas mahigit, magkapatid na tayo. Natural lang na iligtas kita. Kunin mo na ang perang ito. Umiling si Shu Ying. Mas mahigit, Kuya Yang, iniligtas mo ang buhay ko. Ang perang ito ay munting pasasalamat ko. Tanggapin mo. Mas mahigit, tigilan mo na yan. Sabi kong kunin mo, kunin mo. Huwag ka nang magpakapolite. Medyo mainit na tinig ni Yang Luo habang pilit niyang isinuksok ang card sa kamay ni Shu Ying. Napatulala si Shu Ying. Lalong nahulog ang loob niya sa taong ito. Kinuha naman ni Yang Luo ang isang spirit gathering pill at iniabot sa kanya. Mas mahigit, ito ay spirit gathering pill, malaking tulong ito sa iyong paglinang. Tanggapin mo ito bilang regalo ko. Napatitig si Shu Ying. Mas mahigit, Kuya Yang, marunong kang magpino ng mga espiritual na gamot. Mas mahigit, oo, sagot ni Yang Luo. Kung hindi lang kakaunti ang mga halamang gamot ngayon, marami na sana akong nalikha. Mas mahigit, Kuya Yang, hindi ka talaga karaniwang tao, bulong ni Shu Ying. Lumapit si Huang Tayen na nakangiti. Mas mahigit, kung tapos na kayo, tara kumain. Mas mahigit, sige. Masayang sagot ni Yang Luo. Gusto kong uminom ng maayos kasama si kapatid Shu Ying ngayong gabi. Pagkatapos, magkasama silang kumain sa isang kalapit na restoran. Matapos ang hapunan, dinala ni Yang Luo si Shu Ying sa Huamei Biomedical. Pagdating nila, dinala niya ito sa opisina ng Pangulo. Mas mahigit, Yang Luo, saan ka ba galing? Tanong ni Su Qingmei. Mas mahigit, may inayos lang ako kay Elder Huang, sagot ni Yang Luo. Tumango si Su Qingmei at lumingon kay Shu Ying. Mas mahigit, sino naman ang binatang ito? Mas mahigit, Qingmei, siya ang bago kong kapatid, si Shu Ying. Simula ngayon, sasama siya sa akin. Malakas siya. Maari mo siyang ilagay bilang security officer ng kumpanya. Sa presensya niya, magiging ligtas tayo. Ipinakilala rin ni Yang Luo. Mas mahigit, Shu Ying, ito ang pangulo ng Huamei Biomedical, Su Qingmei, at siya rin ang aking fiancé. Mas mahigit, magandang araw, hipag. Magalang nabati ni Shu Ying. Mas mahigit, ikinagagalak kitang makilala. Ngumiti si Su Qingmei ngunit hinayla si Yang Luo sa gilid, pabulong. Bakit bigla ka nalang umampon ng kapatid? Sigurado ka bang maayos ang ugali niya? Mas mahigit, huwag kang mag-alala.
Mabuting tao si Shu Ying, sagot ni Yang Luo na nakangiti. Mas mahigit, sige. Tumango si Su Qingmei at lumapit kay Shu Ying. Shu Ying, ipapaalam ko sa mga gwardya. Pumasok ka na bukas. Mas mahigit, opo, hipag, masiglang sagot ni Shu Ying. Sa sandaling iyon, pumasok si Prajna. Mas mahigit, Sister Su, sabi ni Sister Shu Yan, oras na para sa meeting. Pagpasok niya sa opisina at makita si Yang Luo, nabigla si Prajna. Kuya Yang, bumalik ka na. Pagkatapos, tumingin siya kay Shu Ying. Sino siya? Sabi ni Yang Luo. Ito ang bago kong kapatid, si Shu Ying. Hello, Kuya Shu. Ako si Prajna. Ngumiti ng matamis si Prajna kay Shu Ying at bumati. Masaya akong makilala ka. Tumango si Shu Ying kay Prajna. Tinukso ni Yang Luo. Prajna, nasa Perfected Grandmaster Realm na ang kultibasyon ni Shu Ying. Kailangan mong magsipag. Ano? Namangha si Prajna. Perfected Grandmaster Realm. Ngumiti si Yang Luo at sinabing. Tama, Perfected Grandmaster Realm. Napangiwi si Prajna. Tulad ng inaasahan, lahat ng mga lalaking itinuturing mong kapatid ay mga halimaw. Tinukso ni Yang Luo. Prajna, kung magkaroon ng pagkakataon, pwede kayong mag-spar ni Shu Ying. Umiling si Prajna na parang tambol. Nako, huwag muna. Pag tumaas na lang ang level ng cultivation ko. Handa na sanang asarin pa ni Yang Luo si Prajna nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at nakita na si Jiang Xiaochuan ang tumatawag, kaya sinagot niya. Xiaochuan, anong meron? Kuya Yang, sina Xinghang at ako ay binugbog. Kailangan mo kaming tulungan. Narinig niya ang daing ni Jiang Xiaochuan. Ha! May nang-ahas mang bogbog sa inyo dito sa Jiang City. Ano bang nangyari? Kuya Yang, mahirap ipaliwanag sa telepono. Mas mabuting pumunta ka rito. Sige, pupunta ako ngayon. Nasaan kayo? Nasa Maple Walk kami. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagpaalam si Yang Luo kay Su Qingmei at umalis ng kumpanya kasama si Shu Ying. Gitling gitling gitling. Sa daan papuntang Maple Leaf Walk. Tinanong ni Yang Luo, Shu Ying, may tutuluyan ka ba sa Jiang City? Gusto mo bang sa bahay ko ka muna tumira? Umiling si Shu Ying. Kuya Yang, huwag ka nang maabala. Ako na ang maghahanap ng matitirhan. Sige. Tumango si Yang Luo. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Okay. Tumango si Shu Ying. Pagkaraan ng mahigit 20 minuto, nakarating sila sa Maple Leaf Walk. Pagkaparada ng sasakyan, naglakad sila papasok ng Maple Leaf Street. Nang makalapit, napansin nilang ang Maple Leaf Walk Street ay parang kalyeng hango sa Country Sakura, Japan. Sa magkabilang panig ng kalsada ay may mga tindahang may disenyo ng Country Sakura. May Midsummer Festival na ginaganap sa kalye. Maraming kabataan ang nakasuot ng kimono, namimili, nananalangin, at sumasayaw. Napakasaya ng paligid. Napakunot-noo si Shu Ying. Kung hindi ko alam, iisipin kong nasa Country Sakura ako. Napabuntong hininga si Yang Luo. Maraming kabataan ngayon ang komportable sa buhay kaya nakalimutan na nila ang mga galit at sugat ng nakaraan. Ginagaya pa nila ang kultura at pamumuhay ng mga taga-Country Sakura. Hindi pa sila nahihiya, ipinagmamalaki pa nila. Malamig na sabi ni Shu Ying. Mga walang gulugod. Gitling gitling gitling. Kuya Yang, buti dumating ka. Narinig nilang may sumigaw. Paglingon ni Yang Luo at Shu Ying, may grupong papalapit. Nasa unahan sina Jiang Xiaochuan, Xu Xinghang, Feng Baolin, at Zhong Lingshan. Kasunod nila ang mahigit 10 lalaking nakaitim. Ngunit halata sa mukha ni Jiang Xiaochuan at iba pa na bogbog sila, puro pasa at pamamaga. Malungkot na sabi ni Jiang Xiaochuan. Kuya Yang, kailangan mo kaming ipaghiganti. Sabi ni Yang Luo. Ikwento mo, ano talaga ang nangyari? Sagot ni Jiang Xiaochuan. Kuya Yang, ganito yun. Habang dumaraan kami ni Xinghang, nakita naming may Midsummer Festival dito. Naiinis ako. Isipin mo, mga Chino tayo, bakit nag-oorganisa ng ganitong event sa ngalan ng Country Sakura? Kaya naisip naming manggulo para hindi matuloy ang event nila. Pero, bago pa kami makapagsimula, may grupong lumapit at pinalayas kami.
Siyempre, hindi kami pumayag kaya nakipag-away kami. Pero may mga eksperto pala sa grupo nila. Natalo kami at nabugbog. Gitling gitling gitling. Ngumiti siyang Luo. Hindi ko akalaing ganito kayo makabayan. Akala ko puro kain, inom, babae, at yabang lang alam ninyo. Napangiwi si Shu Xinghang. Kuya Yang, kahit medyo loko-loko kami, marunong pa rin kaming magmahal sa bayan. Tinuro ni Feng Baolin ang mga tao sa kalsada. Naiinis akong makita silang nakasuot ng kimono. Mungkahi ni Zhong Lingshan. Kuya Yang, bakit hindi natin wasakin ang lugar na to? Katulad ng ginawa natin sa foundation building kahapon. Masiglang sabat ni Jiang Xiaochuan. Tama, sirain natin ito para hindi na sila magdaos pa ng ganitong event. Gitling gitling gitling. Ako rin, sang-ayon akong sirain ito. Biglang sabi ni Xu Ying. Tinanong ni Jiang Xiaochuan, Kuya Yang, sino itong bagong kapatid mo? Pakilala ni Yang Luo. Siya ang kapatid ko, si Xu Ying. Ngumiti si Jiang Xiaochuan. Hello Kuya Xu Ying. Dahil kapatid ka ni Kuya Yang, kapatid ka rin namin. Kung may kailangan ka dito sa Jiang City, kami ang bahala. Tumango rin sina Shu Xinghang, Feng Baolin, at Zhong Lingshan. Maganda ang naging impresyon nila kay Xu Ying. Gitling gitling gitling. Naalala bigla ni Yang Luo. Little Chuan, hindi ba kilala ng mga kalaban ang mga pagkakakilanlan ninyo? Bakit sila nang ahas na bugbugin kayo? Sagot ni Jiang Xiaochuan. Alam nila, pero galing sila sa Blood Soul Chamber of Commerce. Sinasabing may bakang sila mula sa pinakamalakas na Chamber of Commerce ng Country Sakura, ang Yamada Chamber of Commerce. Kaya hindi nila iginagalang ang Eastern Alliance at hindi sumusunod sa pamamahala ng 4 na top chambers of commerce natin. Gitling gitling gitling. Naiintindihan ko na. Tumango si Yang Luo. Halika, dalhin mo ako sa kanila. Sa teritoryo ng China, hindi pwedeng maging arrogant ang mga aso ng banyaga. Kuya Yang, angas mo. Masiglang sigaw ni Jiang Xiaochuan habang pinangungunahan sila papasok ng Maple Leaf Walk. Gitling gitling gitling. Pagkapasok pa lang, nakaramdam agad si Yang Luo ng kakaiba. May mababang boses niyang sabi. May mali sa kalye na to. Tumango si Jiang Xiaochuan. Tama, may kakaiba nga. Tingnan mo yung mga suot nila, parang hindi tao o multo. Nakakailang. Umiling si Yang Luo. Hindi yun ang tinutukoy kong mali. Teka Kuya Yang, ano bang mali? Hindi sumagot si Yang Luo agad. Tumingin-tingin siya sa paligid. Di nagtagal, napansin niya ang 10 metrong estatwa ng Diyosa sa gitna ng kalye. Ito ang Sun Goddess ng Country Sakura, kilala rin bilang Amaterasu. Kung estatwa lang, ayos lang sana. Pero napansin ni Yang Luo na may misteryosong feng shui array sa paligid ng kalye, at ang estatwa ang core ng array na ito. Habang naglalakad, napaisip siya. Bigla siyang napatigil, gulat na gulat. Posible kayang 9 bend shifting fortune array ang itinakda sa kalye na ito. Direktang inactivate ni Yang Luo ang kanyang heavenly eye. Kumislap ang gintong liwanag sa kanyang mga mata habang muling sinusuri ang paligid. Bigla niyang nakita ang mga hibla ng puting usok na lumalabas mula sa mga kabataan sa kalye at nagtitipon patungo sa estatwa. Doon niya nakumpirma ang kanyang hinala. Ito nga ang 9 bend shifting fortune array. Ang formasyong ito ay lubhang kasuklam-suklam, kaya nitong agawin ang kapalaran ng isang tao at ilipat ito sa iba. Yaong mga nawawalan ng kapalaran, sa pinakamabuting kalagayan ay magiging malas at manghihina ang katawan, sa pinakamasama, maaari silang mamatay. Ngunit ang hindi niya maunawaan ay kung sino ang naglagay ng ganitong klaseng kasuklam-suklam na array, at ano ang tunay na pakay nila. Bahagyang sumimangot si Yang Luo. Tila hindi ito isang ordinaryong pangyayari lamang. Gitling gitling gitling. Dinala ni Jiang Xiaochuan sina Yang Luo at Xu Ying sa harap ng isang tindahan. Dalawang malalaki at matipunong lalaki na nakasuot ng itim na kimono at kahoy na sandalyas ang nakabantay sa pintuan. Ang isa sa kanila, na may parisukat na mukha, ay nang-aasar na nagsalita sa sirang Mandarin. Mas mahigit, bakit kayo bumalik? Gusto nyo bang mabugbog ulit? Lumayas kayo, hindi kayo welcome dito.
Sigaw naman ng isa pang payat na lalaki na hindi rin pala kaibigan. Itinuro sila ni Jiang Xiaochuan at sumigaw. Mas mahigit, labasin niyo ang mga tao niyo. Pag dumating si Brother Yang, babagsak kayong lahat. Sumigaw rin si Xu Xinghang. Mas mahigit, kung may tapang kayo, lumaban kayo kay Brother Yang. Tingnan natin kung hindi niya kayo paluhurin habang hinahanap niyo ang mga ngipin niyo. Mas mahigit, baka. Sigaw ng parisukat ang mukha at biglang sumugod. Lumayas. Sigaw ni Xu Ying habang lumapit at sinampal ito ng malakas. Isang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw. Mas mahigit, napahiyaw ang lalaki at lumipad palayo. Hanap niyo kamatayan. Sigaw naman ng payat na lalaki at siya rin ay sumugod. Hindi man lang tumingin si Xu Ying, isang malakas na sipa ang pinakawalan. Thud. Mas mahigit, napalipad din ang payat na lalaki, umiiyak sa sakit. Nagulat sina Jiang Xiaochuan sa nakita. Hindi nila inasahang isang dalubhasang mandirigma din pala si Xu Ying. Mas mahigit, Brother Xu, ang galing mo. Sabi ni Jiang Xiaochuan habang nakataas ang hinlalaki. Si Xu Xinghang, Feng Baolin, at Zhong Lingshan ay humanga rin. Gitling-gitling-gitling. Dahil sa gulo, naalarma ang mga tao sa kalye at nagtipon sa paligid, na may masamang tingin kina Yang Luo. Isang dalagang nakasuot ng pink kimono ang nagsalita. Mas mahigit, sino kayo? Bakit kayo nanggugulo dito? May problema ba kayo? Sumabat ang isa pang babae na nakaberdeng kimono. Mas mahigit, siraulo yata kayo. Maayos ang event namin tapos guguluhin niyo. Walang modo. Galit na sumagot si Jiang Xiaochuan. Mas mahigit, kami pa ang may problema. Kayo ang baliw. Nakalimutan niyo na ba ang mga kasalanan ginawa ng mga taong yan sa China noon? Ganon na lang ba kadali sa inyo makalimot? Chinese pa ba talaga kayo? Itinuro siya ng babaeng nakapink. Mas mahigit, ang China ay bansang may kagandahang asal. Tinuturuan tayo na gantihan ang masama ng kabutihan. Matagal na ang nakalipas, panahon na para patawarin at makisama ng mapayapa sa country Sakura. Dagdag ng babaeng nakaberde, mas mahigit, hindi tayo pwedeng mabuhay sa nakaraang puno ng galit. Dapat nating patawarin sila. Marami rin silang kulturang kapupulutan, gaya ng comics, pagkain, at sake. Kayong mga makitid ang isip na may galit sa puso, hindi nyo maiintindihan kahit ano pa sabihin ko. Sumang-ayon ang karamihan sa paligid. Galit na nanginginig si Jiang Xiaochuan. Sina Xu Xinghang, Feng Baolin, at Zhong Lingshan ay nagngangalit ang ngipin sa inis, tila gusto nilang sampelan ang dalawang babae. Gitling-gitling-gitling. Tumingin si Yang Luo sa kanila ng malamig at sinabi ng mabagal at malinaw. Mas mahigit, sino ba kayo para patawarin ang country Sakura sa ngalan ng mga martir na nagsakripisyo noon? Sino ang nagbigay sa inyo ng mapayapa at malayang buhay ngayon? Sino ang dahilan kung bakit malaya kayong magbasa ng comics, kumain ng masarap, at uminom ng sake? Ang pagpapatawad ay katumbas ng kataksilan. Umalangaw-ngaw sa buong kalsada ang tinig ni Yang Luo, malinaw at malakas, tila kamakalabog sa puso ng bawat nakarinig. Mas mahigit, Brother Yang, ang ganda ng sinabi mo. Anong karapatan niyo para patawarin sila para sa aming lahat? Mga duwag, nakakahiya kayo. Pakinggan niyo sarili niyo, nakakahiya kayo. Hindi nakasagot ang dalawang babae. Galit silang nakaturo, nanginginig ang dibdib, ngunit walang masabi. Gitling-gitling-gitling. Biglang may sumigaw. Mas mahigit, sino ang nanggugulo dito? Lumabas mula sa tindahan ang isang grupo ng mga lalaking nakayukota. Sa unahan ay isang kalbong lalaking nasa gitnang edad, nakasuot ng itim na yukata, makitid ang mga mata. Bamulong si Jiang Xiaochuan. Mas mahigit, Brother Yang, siya ang presidente ng Blood Soul Chamber of Commerce, nakagawa Tyra. Tumango si Yang Luo at sinuri ito. Natukoy niyang ito ay isang mid-stage connate realm martial warrior. Mas mahigit, bakit kayo na naman? Sabi ni nakagawa Tyra na nakasimangot. Dahil sa ama mo, palalampasan ko pa kayo. Pero lumayas kayo bago ako magbago ng isip. Malamig na tanong ni Yang Luo. Mas mahigit, ikaw ba ang nanakit kina Xiaochuan? Oo, ako nga. E ano ngayon? Tugon ni nakagawa na may
Pang-aasar. Mas mahigit, binibigyan pa kita ng pagkakataon. Humingi ka ng tawad kina Xiaochuan ngayon din. Ano? Humingi ng tawad. Sabay tawa ni Nakagawa. Kahit si Jiang Tianlong pa ang dumating, hindi ko siya pinapansin. Imposibleng humingi ako ng tawad sa mga batang yan. Mas mahigit, sigurado ka. Malamig na tingin ni Yang Luo. Oo, hindi ako hihingi ng tawad. Bakit, anong gagawin mo? Mas mahigit, Shu Ying, utos ni Yang Luo. Turuan mo sila ng leksyon. Opo, sagot ni Shu Ying at sumugod. Mas mahigit, naghahanap ka ng kamatayan. Sigaw ni Nakagawa at sinalubong siya ng suntok. Nagdasal ang dalawang babaeng naka-pink at berde na bugbugin ni Nakagawa si Shu Ying, at sana pati sina Yang Luo. Boom! Nagbanggaan ang kanilang kamao. Mas mahigit, arg! Sigaw ni Nakagawa. Lumipad siya paatras at bumangga sa pader ng tindahan, bagsak sa sahig na basag ang kanang braso. Sabay tayong umatake. Bugbugin siya. Ang ibang miyembro ng Blood Soul Chamber of Commerce ay sumigaw at sabay-sabay na sumugod kay Shu Ying. Walang ipinakitang emosyon si Shu Ying. Sa isang iglap, siya'y sumugod pasulong. Bang! 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 Sunod-sunod ang mga mapurol na tunog ng banggaan. Makalipas lamang ang ilang minuto, ang mga kalabang sumugod ay nagsipagliparan at bumagsak ng mabigat sa lupa. Ang ilan ay napahiyaw at napasigaw sa sakit, hindi makabangon. Ang lupit mo Kuya Shu. Ang tapang ni Kuya Shu. Ang astig ni Kuya Shu. Masiglang sumigaw sina Jiang Xiaochuan at ang iba pa habang itinaas ang kanilang mga kamay. Ngunit sa sandaling iyon, sino ang nanggugulo rito? Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Pagkarinig nito, sabay na lumingon sina Yang Luo at ang kanyang mga kasamahan. Mula sa malayo ay dumarating ang isang grupo ng mga tao. Nangunguna sa kanila ang isang matangkad at mapang-akit na dalagang nakasuot ng pulang kimono at may hawak na pulang pamaypay. Sa likuran ng babae ay maraming alalay, lahat ay may dalang basket ng bulaklak at sabay-sabay na nagtatapon ng mga talulot ng krisantemo sa hangin. Ang mga talulot ay sumasayaw sa himpapawid at bumabagsak sa lupa na tila isang panaginip. Bagaman napakaganda ng babae at kaakit-akit ang katawan, ramdam ni Yang Luo ang kakaibang masamang aura na nagmumula rito. Bukod dito, napansin din niyang may siyam na krisantemo na berda sa kanyang kimono. Ginang Seiko. Agad na lumapit si Nakagawa Taira at yumuko ng magalang sa babae na parang sumasamba. Pati ang ibang miyembro ng Blood Soul Chamber of Commerce ay yumuko rin ng may paggalang. Bahagyang kumunat ang noo ng babae at nagtanong, ano ba talaga ang nangyari? Mabilis na ipinaliwanag ni Nakagawa Taira ang lahat ng naganap. Matapos niyang marinig, itinaas ng babae ang tingin at malamig na tumingin kina Shu Ying, Yang Luo at sa iba pa. Ang lakas ng loob ninyong manggulo rito. Bago pa man makapagsalita sina Jiang Xiaochuan, mariing tumingin si Yang Luo sa babae at mababang nagtanong. Galing ka ba sa sekta ng siyam na krisantemo? Ha! Tumagilid ang ulo ng babae at pinasingkit ang mga mata. Batang ito, alam mo ang tungkol sa sekta ng siyam na krisantemo sa bansang Sikora. Siyempre alam ko, sagot ni Yang Luo habang nakatingin ng diretsyo sa kanya. Ang sekta ng siyam na krisantemo ay kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang sekta ng Yin Yang Master sa bansang Sikora. Ang sagisag ng inyong sekta ay ang krisantemo. Hehe, matalas talaga ang mata mo, malamig na ngumiti ang babae at mayabang na nagpakilala. Ako ang Chrysanthemum Grandmaster Seiko, ika-4 na antas na onmyoji ng sekta ng siyam na krisantemo. Kuya Yang, malakas ba talaga ang mga onmyoji ng sekta ng siyam na krisantemo? Bakit parang ngayon ko lang sila narinig? Tanong ni Jiang Xiaochuan na may pagtataka. Mabagal na sinabi ni Yang Luo. Ang mga onmyoji ng sekta ng siyam na krisantemo ay may kakaibang kakayahan. Noon, nagtayo sila ng isang sword seals the throat, feng shui array sa Ning City, Shanghai, sa pamamagitan ng pagpatayo ng dalawang gusaling parang espada. Layunin nilang putulin ang Dragon Vein ng Ning City upang mapigilan ang pag-unlad ng lungsod. Ngunit nang mabatid ito ng ating mga Chinese feng shui masters,
Nagtayo tayo ng gusaling hugis dragon sa tabi ng dual blade building at binuwag ang kanilang feng shui array, kaya nasira ang kanilang masamang balak. Hindi lamang iyon, ginamit pa ng ating master ang nakolektang malas upang maging kayamanan, kaya lalo pang sumigla ang ekonomiya ng Ning City. Napanganga si Jiang Xiaochuan, alam ko na. Itong mga sakam na taga Sakura, wala talagang magandang binabalak. Tumanggo ng paulit-ulit sina Xu Xinghang at iba pa, puno ng pagmamalaki bilang mga Chino. Nanlamig ang mukha ni Zhang Qingzi, Seiko, at malamig na nagtanong, batang ito, marami kang alam. Sino ka ba? Ang labang iyon ng Feng Shui ay isang malaking kahihiyan para sa sekta ng Siyam na Krisantemo, at hindi nila ito matanggap hanggang ngayon. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako, malamig na tugon ni Yang Luo. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang estatwa hindi kalayuan at tinanong. Ikaw ang naglagay ng 9-bend shifting fortune array dito, hindi ba? Sabihin mo sa amin, ano ba ang pakay ninyo sa paglalagay ng masamang array formation dito upang sipsipin ang swerte ng mga kabataang ito? Pagkarinig nito, nagulat ang lahat. Hindi nga ba, may array formation sa kalsadang ito na sumisipsip ng swerte natin? Totoo ba to? Parang lalo nang nagiging misteryoso ito. Baka nag-iimbento lang siya. Tahimik na pinanood ni Yang Luo ang lahat at malakas na nagtanong. Sabihin niyo nga, taon-taon ba pagkatapos niyo sumali sa Midsummer Festival, nakakaramdam kayo ng matinding pagod at sunod-sunod na kamalasan? Napasigaw ang isang matabang lalaki. Grabe, pare, paano mo nalaman? Tuwing uuwi ako pagkatapos ng event, sobrang pagod ko talaga. Tapos ilang araw akong puro malas. Sumang-ayon din ang isang binatang nakasalamin. Ganoon din ako taon-taon pagkatapos ng festival. Baka nga itong mga taga Sakura ang may kagagawan. Nagsimula ng mag-usap-usap ang mga tao. Dati ay hindi nila ito iniisip, pero ngayong narinig nila si Yang Luo, mas lalo nilang nadama ang kakaiba. Ngunit ang mga babaeng naka-pink at naka-berdeng kimono ay tumawa ng mapanlait. Ang babaeng naka-pink na kimono ay nagbiro. Sige na nga, tigilan mo na yang kasinungalingan mo. Ano daw? 9-bend shifting fortune array. Pagsipsip ng swerte. Feng Shui Master. Onmyoji. Ang galing mo talagang gumawa ng kwento. Sumigaw din ang babaeng naka-berdeng kimono. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa lang yang batang mainita ng ulo na ayaw lang makita tayong sumasali sa ganitong event. Napabuntong hininga si Yang Luo, hindi mo maipapaliwanag ang yelo sa isang kulisap ng tag-init. Bahala kayo kung maniniwala o hindi. Dilim ang bomb alert sa mukha ni Grandmaster Seiko. Hindi niya inasahang nasapol ng batang ito ang array na itinayo niya rito, isang bagay na hindi pa nagagawa ng kahit sino noon. Hindi siya maaaring hayaang mabuhay. Kapag kumalat ang nalaman ng batang ito, masisira ang malaking plano ng sekta ng Siyam na Krisantemo. Dahil dito, mabilis na umatake si Seiko kay Yang Luo. Malamig na ngumiti si Yang Luo. Bakit? Naiinis ka bang nadiskubre ko ang plano mo? Mamamatay ka. Naging malupit ang kanyang mga mata, sabay iglap ng pamaypay at pakawala ng purpura-pulang truchi. Whoosh! Whoosh! Umihip ang malakas na hangin. Ang mga talulot sa lupa ay lumipad at naging parang mga palasong sabay-sabay na tumama kay Yang Luo. Whoosh! 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 Umalangaw-ngaw ang matatalim na tunog. Nang paglipad ng mga talulot, kaya't labis na nagulat ang lahat. Ramdam ni Yang Luo na ang lakas ni Grandmaster Seiko ay nasa perpektong antas ng Grandmaster Realm, kaya niyang pakawalan ng truchi at makasakit ng matindi. Bukod dito, isa pa siyang onmyoji, kaya ang tunay niyang lakas ay mas mataas pa sa karaniwan. Ngunit bago pa siya maabot ng mga talulot, whoosh! Isang malinaw na tunog ng espada ang umalangaw-ngaw sa kalye. Ang tang saber ni Xu Ying na nakabalot sa itim na tela at laging nasa kanyang likuran ay lumipad palabas. Mahigpit niya itong hinawakan at hamarang sa harapan ni Yang Luo. Ding! 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 Nagbanggaan ang mga talulot at talim ng espada, lumilikha ng matalas na tunog at mga nagliliparang apoy. Pagkatapos niyang mapigilan ang pag-atake ng mga talulot, mabilis na sumugod si Xu Ying, tangan ang kanyang tang saber,
patungo kay Grandmaster Seiko. At sa mismong sandaling lumapit sila. Iwinasiwas ni Shu Ying ang Tang Saber sa kanyang kamay at inatake si Chrysanthemum Grandmaster Seiko. Swoosh! Kumislap ang liwanag ng sable at umalangaw ang tunog ng hangin na tila pinupunit. Napakaingay at nakakabingi. Ngunit bago pa man sumapit ang sable ni Shu Ying, iwinagayway ni Chrysanthemum Grandmaster Seiko ang bakal na pamaypay sa kanyang kamay at sinalubong ito. Klang! Umalangaw ang tunog ng nagbabanggang bakal. Kumislap ang mga apoy, rumagasa ang true chi, at nagkalat sa paligid ang enerhiya ng sable. Nagbasag-basag ang mga batong sahig, at sumabog ang mga pwesto sa magkabilang gilid ng kalsada. Marami sa mga nakamasid ang tinamaan ng malakas na alon ng enerhiya at tumilapon palayo habang sumisigaw sa sakit. Umatras. Bilasan niyong umatras. Sumigaw si Yang Luo habang hinayla sina Jiang Xiaochuan at ang iba pa papalayo. Nanginginig sa takot ang lahat ng naroroon, mabilis silang bumangon at umatras palayo. Ang banggaan ng enerhiya ay nagpilit kina Shu Ying at Chrysanthemum Grandmaster Seiko na umatras din. Subalit makalipas ang 7 hanggang 8 metro, mabilis na nabalance ni Shu Ying ang kanyang katawan. Kumilos siya ng napakabilis, nag-iwan ng mga anino habang muling sumugod kay Chrysanthemum Grandmaster Seiko. Habang papalapit, sunod-sunod siyang hamampas ng sable. Patuloy namang iwiniwasiwas ni Chrysanthemum Grandmaster Seiko ang pamaypay upang salubungin ang mga atake, ngunit patuloy siyang napaatras at nahirapang makipagsabayan. Lubos siyang nabigla. Napakalakas ng kanyang teknik sa sable. Bukod pa rito, sobrang galing ng kanyang teknik, pinaghalo ang tunay at huwad, kaya't hirap siyang makabawi. Tumanggo si Yang Luo ng may kasiyahan. Sa usapin ng martial arts, walang laban ang babae kay Shu Ying. Pagkatapos ng 8 sunod-sunod na atake, muling sumugod si Shu Ying at nagbitaw ng ikalawang 9 na hampas. Sa isang malakas na klang, lumipad palayo ang pamaypay sa kamay ni Chrysanthemum Grandmaster Seiko. Ali! Napasigaw si Chrysanthemum Grandmaster Seiko sa sakit at tumilapon ng higit 10 metro palayo. Pagkatayo niya, nakita niya ang sugat sa kanyang tiyan na mahigit 10 sentimetro ang haba. Patuloy ang pag-agos ng dugo. Lady Seiko, ayos ka lang ba? Nabigla sina Nakagawa Taira at ang iba pa. Hindi nila inakalang si Chrysanthemum Grandmaster Seiko, isang kinikilalang batang henyo ng 9 Chrysanthemum Sect, ay masasaktan ng ganito. Ayos lang ako. Gasgas lang ito. Iwinagayway niya ang kamay at tinitigan si Shu Ying ng masama. Bastardo! Pinagsisisihan mong sinaktan mo ako. Papatayin kita. Mabilis niyang iwiniwasiwas ang kanyang mga kamay. Swish! Swish! 2 pulang lubad ang lumabas mula sa kanyang manggas na may dalang nakamamatay na intensyon. Ngunit sa direksyon ng mga pulang lubad, nandoon ang 2 babaeng nakasuot ng pink at berdeng kimono. Napilayan ang mga ito dahil sa suot na kahoy na tsinelas at hindi agad nakalikas. Tumakbo kayo. Mabilis na sigaw ni Yang Luo. Susugod sana si Shu Ying upang hilahin sila, ngunit huli na. Puff! Puff! Tumagos ang 2 pulang lubad sa likod ng leeg ng 2 babae, bumubulwak ang dugo. Namimilipid sa sakit ang kanilang mga mukha, ngunit dahil sa nataman ang lalamunan, hindi sila makasigaw. Makalipas lamang ng ilang segundo, bumagsak silang 2 at namatay. May pinatay. May pinatay. May namatay. Namutla sa takot ang lahat ng nakamasid at nagsisigawan. Umiling si Yang Luo. Kanina pa niya sila pinagsabihang umatras, ngunit nanatili pa rin sila sa gitna ng daan, para bang hinahanap ang kamatayan. Buti nga, sigaw ni Jiang Xiaochuan. Tamang-tama, may ganti ang langit. Dagdag ni Shu Xinghang. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Chrysanthemum Grandmaster Seiko. Binawi niya ang pulang lubad at malamig na sinabi. Ngayong patay na kayo, maging mga bangkay kong alagad. Mabilis siyang bumigkas ng orasayon. Kumislap ng kakaibang pulang liwanag ang kanyang mga mata habang gumagawa ng mga hand seal. Mas mahigit, 3 kaluluwa at 7 espiritu, bumalik sa espiritong pabaligtad. 3 sa kaliwa, 7 sa kanan.
Pakinggan ang banal na utos, at pumatay. Kasabay ng orasayon, biglang tumayo ang dalawang patay na babae. Walang laman ang mga mata ngunit naging mabangis ang mga mukha, naging mga bangkay na manika, corpse puppets, at sumugod kay Shu Ying. Hindi gumamit ng sable si Shu Ying. Sa halip, itinaas niya ang kaliwang kamay at sunod-sunod na sumugod ng dalawang palad. Bam! Bam! Tumilapon ang dalawang bangkay. Ngunit agad silang bumangon at muling sumugod. Kasabay nito, iwiniwas-iwas muli ni Chrysanthemum Grandmaster Seiko ang kanyang mga braso. Pew pew pew. 7 pulang lubod pa ang lumabas at tumagos sa mga leeg ng 7 taong malapit sa kanya. Nang mamatay ang mga ito, sila rin ay naging kanyang corpse puppets at sinugod si Shu Ying. Nang inag sa takot ang mga manunood. Marami ang namutla at bumagsak ang tuhod sa sobrang takot. Hindi inaasahan ni Yang Luo ang ganitong kalupitan, pumapatay si Seiko ng mga inosente upang agad lumikha ng mga bangkay na alagad. Matagal na niyang narinig na mahusay ang Chrysanthemum sect sa pagkontrol ng mga bangkay, ngunit ngayon niya napatunayan. Lumayo kayo kung ayaw niyong mamatay. Sigaw niya. Nagkagulo ang lahat at nagsitakbuhan palayo. Shu Ying, protektahan mo sila Xiao Chuan. Ako ang bahala sa babaeng demonyong ito. Sigaw ni Yang Luo at sumugod kay Seiko. Mabilis namang umatras si Shu Ying upang bantayan sina Jiang Xiaochuan at ang iba. Nakita ni Chrysanthemum Grandmaster Seiko ang paglapit ni Yang Luo at ngumisi ng kasuklam-suklam. Gusto mong mamatay? Sige, pagbibigyan kita. Iwinasiwas niya ang kanang kamay. Pumatay. Sabay-sabay na sumugod ang siyam na corpse puppets kay Yang Luo. Ngunit hindi siya umatras. Malamig siyang nagsalita. Demonyang babae, akala mo ba madali akong mapapatay ng mga kalokohang teknik mo? Napaka-inosente mo. Bago pa man matapos ang kanyang salita, kumislap ng gintong liwanag ang mga mata ni Yang Luo at bumigkas siya ng orasayon. Mas mahigit, maging malinaw ang mundo. Sisikat ang araw sa silangan. 3 dalisay sa itaas, pawiin ang kasamaan at sirain ang mga demonyo. Mabuwag. Agad na. Huminto ang siyam na corpse puppets sa kanilang pagsugod at bumagsak sa lupa, wala ng kontrol. Tinangka ni Seiko na muling kontrolin ang mga ito, ngunit bigo siya. Imposible. Bulalas niya sa gulat. Marunong ka ng mga misteryosong teknik. Siyempre, sagot ni Yang Luo. Ang 9 Chrysanthemum sect nyo ay nangopya lang ng kaunting teknik mula sa China. Sa larangan ng mistisismo, feng shui, at metaphysics, China. Ang tunay na pinagmulan. Buwisit. Papatayin kita. Sigaw ni Seiko. Kinagat niya ang kanyang daliri at ipinahid ang dugo sa kanyang noo. Agad na. Umihip ang malamig na hangin at sumirit ang nakakakilabot na aura. Kumislap ng mas matinding pulang liwanag ang kanyang mga mata. Muli siyang bumigkas ng orasayon. Kumalat ang mabagsik na aura sa paligid, layunin niyang gawing corpse puppets ang lahat ng tao roon upang sundin ang kanyang utos. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, maraming salamat po.